Yo! Magandang umaga, hapon na gabi sa inyo mga chikoy. Nagbabalik na naman tayo sa isang video na kung saan ay mag-question and answer portion na naman tayo. Which is 2 months ago ay ginawa ko siya. Which is sinanong nyo sa akin kung sino ba yung bagong girlfriend ko. At marami pang ibang mga question doon. So yeah, so another na naman. So tinatin ko anong meron na naman dito sa ating question and answer at kung ano yung may bibigay nyo sa aking mga question. Kasi ang dami yung katanungan sa akin. To the point na maski ako nagtataka ako at nagugulat ako na ganito yung mga katanungan niyo sa akin. Ganun. So yeah, without further ado, sabihin natin siya. Punta tayo sa first question natin. Tignan natin kung ano meron dito. Kuya Chris, I have a question po. How do you manage your time being a student and a YouTuber? And nakapag-bebe time po ba kayo ng partner mo even though you guys have busy days? Thank you. Okay, so I think nasagot ko na ata kung paano ko na-manage yung time ko as a student and YouTuber. Kasi hindi po ako nag-aaral ngayon. Hindi po, seryoso po. Nakastop po ngayon kasi since 2020 pa. Kasi hindi ko nagustuhan yung takbo ng online class. Talagang kasi na masyado siya nagko-contribute ng burnout sa akin. Kaya sa akin masabi kong full-time na YouTuber ako. But noong time na nag-aaral ako nung high school, senior high, unfortunately ganito yung ganito yung takbo ko. Okay? Hindi siya healthy, to be honest, pero baka sakaling makakuha kayo ng idea. So sa umaga, papasok ako, and then pagdating ng hapon meron din, di ba? Pagdating kasi ng gabi, ang ginagawa ko ay nag-record ako ng mga siguro 1 o 2 video. Patas ko gawin yung mga chores ko pati assignment at kung unti na lang yung oras, siguro baka isang video na lang yung gagawin ko. Then kinabukasan, kung wala man akong pasok ng umaga or panghapon lang ako, ay ine-edit ko yung video ko sa umaga. Then isi-schedule ko siya. Then parang hanapin ko na lang yung best time do kung kailan ako makakapag-record and edit. So nakadepende kung ano yung mga schedule mo sa buhay. Ngayon, pagdating naman sa pag-bebe time, yes, nakakapag-bebe time naman ako kasi siyempre, kung alam naman yung tao, gagawa ka naman din ng paraan para magkaroon tayo ng bebe time, di ba? So, yun. Pagkatapos siguro ng mga gawain ko after, then kung mayroon ako mga extra time na wala akong ginagawa, then, chat ko siya, usap kami, call kami, o kaya minsan, pag umuwi siya galing sa kanilang return service, ay we're gonna hang out. Lalabas kami, kakain kami, at whatnot. Ganun. Like always, through the years, you've managed to get us through, to laugh or to make us entertain on every video you make. How do you make your videos funnier and entertaining for the viewers to enjoy? To be honest, there's no golden answer dito at saka golden rule. Kumbaga, ginagawa ko lang yung video ko kung ano mismo yung pakiramdam at gusto kong ipakitang biro sa inyo. Kumbaga, yung nakikita nyo sa harapan ninyo ngayon, yan yung humor ko. Hindi nga lang yung dark side, pero alam mo naman na. And siguro, in the word itself mismo ng question mo, throughout the years, or through the years, siguro na-develop ko na lang din yung humor ko, pati yung video kung paano ko dadalhin yung mga bawat video para maging entertaining sa inyo. Kasi minsan may part na mahalata mo rin na parang pilit din yung biro ko at some sort, but ayun, sinusubukan ko lang yung best ko para ma-deliver ko mismo anong pwedeng kagaguhan nyo or katangahan yung pwede kong sabihin para matawa kayo. Kasi minsan kasi ang humor ko is more on sarcastic and satire Gano'n, kumbaga, ibig sabihin nun, yung biro na dapat hindi mo siya gagawin ko pa rin. Parang ganun ba? Sabihin natin, wag ka titingin sa likod, horror siya, titingin pa rin ako. Parang ganun ba? So parang salungat lagi na mga kung ano yung dapat. So siguro kung paano na rin ako nagbibigay ng facial expression, yung boses ko, yung tono, paano ko siya ma-deliver. I think naglalaro din, yun din isang sa mga fundamental role ko para ma-deliver mo yung or maging entertaining yung video mo. Kaya Chris, ito pa yung mga question ko sa inyo. Kung pwede ka makapag-teleport sa isang anime world, ano yun? Red of the Hill, charot lang. Yeah, may mga discuss ako ng mga anime dito. I think, siguro pupunta ako sa anime world ng Horimiya. I think, feeling ko lang yun lang yung para sa akin. I think, sa ngayon, siguro. What is the most embarrassing you did this year? Nung pumunta kami sa birthday ni MC at the same time, akala namin si Alsher yung nakamotor. At tinawag namin siya sigaw-sigawan not knowing na hindi pala siya yung ng tao yun. So yeah, tumingin sa amin lalaki in a confused way. Kami tatlo nila Oy at MC ay nagtataka sa buhay kung bakit namin ginawa yun. I mean ni Oy tsaka ni Yeah, tama nga yun. Favorite place mo? Ang dami. Pero kung pipili ako sa isa, yun ay ang Mount Samat sa May Bataan. Kasi unfortunately, nung may-get to know pa lang kami ng girlfriend ko ngayon ay dun mismo yung pinaka the best time. Parang date namin yun parang ganun. Yun yung pinaka the best time na we had kasi ang genuine ng ngiti namin. Na-enjoy talaga namin yung panahon pati yung hangin, yung oras, yung isa't isa. It's like you're living in a paradise, parang ganun ba?
So yeah. Kuya Chris, what is the most memorable moment of your life na pinaka-unforgettable para sa iyo? Thank you, Kuya Chris. We love you palagi and palagi your supporters. Thank you so much. I love you all too, of course naman. So, unforgettable, memorable moment, ha? Sa totoo lang marami, pero siguro pipiliin ko na lang yung dalawa talaga. Una is yung binigay na regalo sa akin ng girlfriend ko nung Christmas. Which is hanggang ngayon ay hindi ko siya makalimutan, but siyempre akin na lang yun or sa amin na lang yun dahil ayoko naman na yung mga bagay-bagay sa amin dahil yun, basta ganon. Pangalawa naman ay yung bumili ako ng kotse. Yeah. Question lang po Kuya Chris, not really offensive po. Go lang. I don't take anything seriously naman agad. I also ask this question to myself daily and I want insights from other people also, okay? How do you feel about yourself then and now? Do you accept yourself for who you really are or are there any changes that you want to gain about yourself? Alam nyo, ang ganda ng mga question ninyo eh, no? Sige. How do you feel about yourself then and now? Masabi ko na mas masaya ako ngayon kumpara sa noon. Kumbaga, there's a lot of things na natutunan ko, naramdaman ko sa mga bagay. So, in that time, to the point na alam mo yung nakikita ko na ulit yung worth ng buhay. Parang ganun ba? Kasi noon parang robot ako eh. Ginagawa ko lang ano sa tingin ko dapat kong gawin eh. Parang ganun. And I don't think or hindi ko nakikita yung sarili ko na nag-e-enjoy ako, kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Kung mga nakikita ko lagi is yung paligid ko, hindi yung sarili ko. Parang ganun ba? Kung may sense yun. Do you accept yourself for who you really are? Yeah. Kasi at the end of the day, sarili mo lang meron ka eh. Parang ganun. So, I think it's I think mas okay talaga ma-accept yung sarili mo. Kasi, paano ka pa makakapag-accept ng ibang tao kung yung sarili mo di mo ma-accept, di ba? And para naman sa last question mo, are there any changes that you want to gain about yourself? Siguro alam mo yung makontrol ko yung overthinking tsaka anxiety ko. Parang, I think yun na yung parang gusto kong mag-gain pa sa sarili ko. Pero sa lahat ng nalaro mo sa horror game, ano yung pinaka-tumatak sa'yo na laro at nahirapan ka laruin since na nag-start ka bukod sa Granny? Yung ATT. Ayoko na. I think nakita nyo naman yun eh. May papakita naman ng editor yan. Gago! Yan yung kailangan ko. Ang kailangan ko, syempre, ikaw, Joke lang, hindi kayo kailangan ko! Hindi ko! It took me a lot of months and almost a year para matapos ko yung laro na yan. Kasi mahirap siya tapos kailangan siya ng strategy pero pinag-aralan ko siya for matagal na panahon din at tinamad din ang laro dahil nakakatakot ganun. Because I have a personal question. How did you and your new girlfriend met? And how long have you been together? Love you po. Thank you. To be honest, simple lang po yung sagot niya which is na-answer ko naman na nung last question answer. Magkaklase po kami. Sa school. And how long have you been together? Laan nyo na lang. May napost na mga sa Instagram sa inyo na yun. Kung paano nyo anhin yan. I-decrypt yun. What is the best thing that happened to you in this year? There's a lot. Pero sabi kasi, what is, hindi what are. So, isa lang. Siguro masasabi ko na napagamot ko yung papa ko sa Korea. Kasi until now, ang healthy na niya. At the same time, okay na siya. Nakaka-recover na siya ng napaka-natandami niya nagagawa ulit. Which is yung depression, pati yung sadness niya noon na hindi niya magawa yung mga bagay-bagay na gagawa na niya ngayon. Which is, yun yung pinaka-best thing na nag-happen sa akin this year. Pero kasi if you would have a chance to go back in time, will you... kumbaga, ibig sabihin, kung may chance akong bumalik sa oras, babalik ba ako? And can you please explain your answer? May gusto lang po ako isingit. Okay? Okay, kasi I'm a big fan of yours, but I don't have enough money to buy load and even wifi, kaya po di ako makapag-like or support sa YouTube channel niyo po. And ang ginagawa ko na lang po ay mag-download na lang po ako ng videos niyo po, but I always support you po. Supporter since 2019, pero I think 2018. Well, thank you pa rin sa effort para mapanood at masuportahan ako. Super appreciated ko yun. I understand kung sakaling there's a lack of, privilege pagdating sa sa load at pagkakaroon ng wifi. And I understand that. No problem. As long naman na tao dito,
hindi nyo nakakalimutan na keep nyo ako in heart. Okay na sa akin yun. Wala naman, hindi naman din humingi ng kapalit sa mga ginagawa ko eh. Ganun. So, para sa ano mo, go back in time, will you go? I'm okay with right now na kasi talagang kasi literal na naintindihan ko na yung alam mo yung beautiful scars yung mga nangyari noon. Kumbaga yung history ko is mga beautiful scars din kung kung sino ako ngayon. So I think hindi na rin nababalik kasi content naman na sa ngayon. So I'm good. Hey Chris, how's been your health lately? It's doing fine. Kahit pa nakaka-recover naman ako sa health deprivation ko. Tama ba sinabi ko? Parang nabubuo sa English na yun. And what do you feel na a lot of chicos are leaving the family? You mean yung mga onti na lang yung nanonood? I feel sad, to be honest. But wala eh. We're all growing up eh. And understandable naman yun. As long na napapasaya ko naman kayo through this past years or naging childhood nyo ako, okay naman na sa akin yun. And how's your relationship with ate? Si ano ba? It's doing well. At masaya po kami sa isa't isa. And last question, are you done animating or gonna go back to Kada Crop na? That's all kaya Chris, thank you. I love you. Okay. To be honest, hindi pa tapos yung animating ko. Ginagawa ko pa rin siya until now. But I'm gonna say it na napakatindi ng gagawin ko to the point na ma-entertain talaga kayo. Kumbaga, confident ako doon. Okay? Kaya huwag isirain yun. And sa Kada Crop, babalik ako siguro by mid-season, depende. Nagkaplano na kaming gagawin ng Kada Crop mismo. So yeah, babalik na ako anytime soon. How do you overcome something like fear, anxiety, and depression? That's a big question and maselan na topic. Pero when it comes to anxiety and depression, meron ako isang video na in-upload na tinatawag na muntik na akong umalis. Ang dami nga naka-misunderstood na eh. Muntik na po, hindi po ako aalis, okay? Pero doon mo mismo maintindihan yung sagot. Kung yung kaya malaman yung sagot ko. Bali, punta ka lang sa search mo lang ngayon sa YouTube na muntik na umalis, tapos yung pangalan ko, Christian PH. Then may kita mo dun yung video na yan. May kita mo yun, try mo panoorin yun dahil it will help you a lot na maintindihan kung paano ko siya na-overcome. Okay? Na-curious ako pero ano po ang nangyari sa relationship niyo po so far at paano mo po ginawang leksyon ng nakaraan? Interesting question, ha? So, nasabi ko naman na yung relationship ko so far, it's good and healthy. At paano mo ginawang leksyon ng nakaraan? Alam mo yung naging leksyon sa akin na paano ko ma-identify yung mga red flags and yung mga, alam mo yung ginagawa lang ng isang tao, yung isang bagay para sa sarili niya, parang self-benefit siya, self-interest lang. Kumbaga siya lang. Ganon. Yeah, ganon. Yun yung naging leksyon ko at the same time ay madalas talaga ang kaaway natin ay yung isip natin. Kumbaga akala mo ganito yung mangyayari, ganito ganyan or yung mga mapupunta ka sa ganito pero nung dumating ka na doon hindi pala ganon. Pero Chris, tanong ko po, sana bakit ang ganda ng jeep mo? Kasi maganda at pogi kayo. Galing, di ba? At mga 5 to 6 months po kayo, but then 1 year na pala. Best wishes for both of you. Di mo sure. Yung question, comfortable ka na po ba sa ginagawa mo kaysa sa dati or no? Yeah, mas comfortable na po ako sa ginagawa ko ngayon. Kasi ang dami kong mga, alam mo yung, let's say ito, isang example sa pag-record ko ng video nito. Ang gagawin ko sa'yo, upo lang ako dito. I-on ko lang yung tatlong switch para sa dalawang ilaw ko at sa camera ko. Then open ko lang yung recording, on ko lang yung mic ko. Then I will start shooting na. So pagdating sa ganun, sa career, okay na, comfortable na ako. And sa buhay, kahit pa paano ay nakakagalaw-galaw naman ako at nakaka-survive naman ako sa pang-araw-araw. So, I think I'm good na sa sitwasyon ko ngayon. If mayroon pang dadagdag doon or may mas comfortable pa susunod, then I'll happy to take it. Ganun. Okay, Chris, gusto ko lang magtanong tungkol sa iyong buhay. What are your current priorities in the season of your life and why? Interesting question, okay. Ang current priorities ko in this season sa buhay ko ay to have fun and to enjoy life. Alam mo kasi nung teenager ako, hindi ko masyadong na-enjoy yung pagiging teenager ko. So right now, I'm enjoying my life and doing things na alam mo yung hindi ko magawa noon, like pumupunta sa ganitong lugar, kumakain sa ganito, lumalabas, nakikipag-spend time together sa family, and marami pang iba. Kasi so far kasi, yun yung parang hindi ko pa nagagawa sa buhay ko, kaya ginagawa ko siya ngayon. Kaya guys, do you play chess? Unfortunately, dama lang po yung alam ko. Chess kaya ko naman po pa, so hindi ako yung super intellectual or talagang ma-strategy sa larong yun. Kumbaga, naglalaro lang ako sa team ko is parang parang alam yung capabilities ng utak ko is parang hindi pang chess master talaga. Parang nalalaro ko siya. Ganun.
ganun. Hindi ko na siya hilig. What is your expression in your relationship right now, Kuya Chris, and why? Well, gaya nga sinabi ko kanina, yun nga, masaya ako dahil mas healthy siya ngayon at less toxic. Kasi bukod sa understanding at bukod sa communication, I mean, meron kaming understanding. Kasi baliwala ang communication kung walang understanding, ganun Hindi yun. Kaya mas maganda, both kayo meron nun. Kasi pag communication lang pero walang understanding, wala na mangyayari. Kung understanding lang pero walang communication, wala na mangyayari. Diba? Kaya Chris, kamusta na po ba papa mo? I hope he is okay na. Yes po, after ng niya sa Korea, okay na po siya. He's doing well. Nakakapaglakad naman siya ng nakakagawa na siya ng activity, less na po yung mga hirap na nangyari sa kanya. So, ang laking tulong po talaga nung pumunta kami sa Korea at napa-operahan siya. So, he's doing fine. Healthy po. Yung papa ko. Thank you po sa pag-ask at concern. Now, Christian, ask ko lang sa tingin mo po, kung hindi ka na YouTuber or content creator ngayon or anything in social media, ano po kaya sa tingin niyo yung maging career niyo ngayon? Thanks and more blessing to come po. Thank you so much. Sa'yo din. Siguro, kasi meron akong 5. Okay, may 5 akong career path talaga. Both sa YouTube. Ito, alam ko na sabi ko na ito pero sabi ko na rin ulit. Una talaga, ang plano ko talaga is general doctor. Kaso dahil po sa medical term, inayawan ko siya. Pangalawa yung IT. Kaso medyo nagsawa na ako. Pangatlo po is yung bartending. Bartending po yung mga, bagay-bagay, mga drinks. 4 po is filmmaking. And then yung last one, if I remember correctly, gusto kong maging, maging killer. Charot lang. Maging freelancer ng, pag dito gumagawa ng mga commercials sa mga brands. Let's say yung mga, yung mga shooting, yung mga video, ganun. Yung mga gumagawa ng mga short compilation ng mga commercial video. Like say, yung parang mga b-roll, parang ganun. So guys, mapik sana, what is your life right now with your recent GF and what's your other experiences with the last one? Love you po. Gaya nga sinabi ko nga, mas maganda ngayon kasi yung noon talagang super toxic to the point na alam mo yung nababago na yung mindset mo. Ang pangit, legit. Ang pangit niya. Ang pangit. Pangit niya. Tanong lang po, kailan po kayo mag-face reveal? Gusto mo balatan ko yung mukha ko para makita mo. Pero guys, how to be strong po even though you're down and like you just want to give up. Alam mo, nung time na nasa ganyan akong sitwasyon, inisip ko lang yung reason kung bakit ako bumabangon na araw-araw. Kumbaga inisip ko, bakit nga ba ako kumakapit until now? Ano ba yung reason ko kung bakit ako kumakapit hanggang ngayon? It's either you're doing it for someone else or doing it for yourself o kaya you're doing it for your dream and goal sa buhay. Yun ang para sa akin. Pero guys, marunong po ba kayo magmaneho ng screwdriver? Ng ano? Sure ko lang din kasi baka may color blindness po ako. Kapag nakakita po kasi ako ng blackboard, color green po siya. Sana mapansin niyo po at matulungan niyo ako. Maraming salamat. Hindi ko lang kung matutuwa ba ako. Mainis ako sa question mo eh. Kapag nakikita mo yung blackboard na color green, ibig sabihin kulay blue yung mata mo. Ngayon, kung marunong ka magmaneho ng screwdriver, hindi eh. Kasi ang kaya ko lang yung screw mismo eh. Hindi ako driver eh, ganun. Diba? Nagaguluhan ka rin. Tantado kasi. Kailan po nanak with GF? Well, siguro kapag na-permit niya at gusto niya mismo yung idea, then why not? Isama ko siya. But for now, hindi niya ramdam dahil hindi niya feel sa social media masyado at ayaw niya masyado maraming attention. Kasi lagi niyang buka sa akin. Attention ko lang okay na. Sapat na sa kanya. Pero kasi may GF ka na po ba? Kung meron, baka naman. GF reveal po. Pumunta ka sa Instagram kung makikita mo doon. Good luck. Bro, what is your regret in life? And what do you feel about your first love? I regret falling in love with my first love. Yun po yung sagot ko dyan. Pero kasi mo kasalubong niyo po yung batang kayo or ikaw, nung bata ka pa. Ano po sasabihin niyo sa kanya? Alam mo, bobo kayo. No? Charot. Lagi mong piliin yung sarili mo despite of anything else. Kasi lagi kong pinipili kasi yung ibang tao lagi. Kumbaga, lagi kong pinapansin yung iba kumpara sa sarili ko. And, pasensya ka na kung sakaling pinipili ko yung ibang bagay. Pero sa ngayon, gusto ko piliin ko si sarili. Ikaw na. Parang ganun ba? Any new lesson na natutunan nyo, Kuya Chris? Bagong lesson. Ito lately ko lang ito na-realize at natutunan sa buhay. Kumbaga, because of certain circumstances, na-realize ko siya. Why would anyone bother to look at you if you don't even try to see them? Parang ganun ba? Ibig sabihin, in Tagalog, bakit ka kailangan tignan ng tao kung hindi mo man magawang subukan na tignan sila or makita sila? Yeah, ganun. Mangyayari po ba at kailan po babalik nyo sa bodega ng 3 AM? Yung 3 AM challenge ko noon. Unfortunately kasi ang dami kasi ng 3 AM namin.
nung bodega namin ngayon, at the same time, ang dami kasing mga nakakalat. So, parang unsafe din mga kumilos-kilos sa baba. Siguro baka soon, kung sakaling maayos, or baka sa susunod ng mga haunted house siguro, baka puntahan natin, you never know. Pero guys, nami-miss mo po ba yung dating ikaw? Yeah. Pero hindi dahil gusto kong bumalik sa dati. Kasi alam mo, the reason kung bakit tayo nagkakaroon ng na-miss ko na yung ganitong panahon, yung ganitong era, yung ganitong pakiramdam, or ano pa man, or let's say, na-miss nyo yung dating Gusham page noon, ng mga granny era, is not because dahil nami-miss nyo ako na dati, kundi kasi nami-miss nyo yung pakiramdam na binibigay nun sa'yo noon. Kasi lahat tayo ay nag-grow up every day. And that's why you need to cherish every moment. Okay? Dahil once kasi na lumipas yan, hindi mo na maibabalik yan. Just like yung nararamdaman nyo kung bakit na-miss nyo yung dating Christian PH. Kasi nga, na-miss nyo yung pakiramdam na binibigay mismo ng dating Christian PH sa inyo kumpara sa ngayon. Gusto ko kasi sabihin sa inyo na habang tumatanda kasi, tumatanda tayo. We are all changing in a different way. That's why. Okay? Ano po size ng banana nyo po? Malit lang. Hindi mo siyang ganun kahan. Kuya Chris, tao po ba ako? Hindi ko alam kasi ako hindi ako taga rito eh. Kaya, o more likely, hindi ako taga Earth eh. Kaya ko. Hindi ko rin alam kung tao rin ako eh. Okay mga chika, yun lang po ang question and answer natin. Sana naman ay may natutunan, nag-enjoy kayo at may nalaman kayo sa mga sagot ko. And yeah, siguro after 2 to 3 months ulit ay mag-question and answer ulit tayo. So abangan nyo na rin po yung community tab natin. Makikita nyo naman po din yung mga posting ko. Yun, chat lang. Anyway, yun lang, tayo dyan. Thank you so much for the video na ito. Leave na kayo na like dyan. Suntukin yung subscribe and I'll see you guys in the next one. Okay? Tayo dyan. Sayonara.